Welcome sa Hey Anime Sensei! Matapos magpaalam kay Brod ay dumiretso na si Luciel sa Healers Guild para i-renew ang kanyang card at dito ay naabutan niya si Kururu sa front desk na medyo hindi maganda ang mood dahil wala siyang maipalit kay Monica simula nang dalhin ni Luciel ang babae sa Adventurers Guild ngunit hindi naman mukhang busy si Kururu na kahit na wala pa si Monica. Matapos ibigay ng binata ang kanyang card ay biglang bumalik si Kururu na gulat at gustong malaman kung anong klaseng training at buhay ang kanyang ikinabubuhay kaya kiniwento ng binata ang ginawa niya sa nakalipas na isang taon ngunit pinaghinalaan naman siya na isang weirdo at masochist pagkatapos kaya nagpaliwanag ito sa babae kung bakit siya nag-training sa Adventurers Guild. Matapos marinig ang paliwanag ng binata ay nag-insist pa rin ang babae na pwede niya namang gawin ito dito sa clinic at mabayaran para dito kaya sinagot ito ng binata na ang pagkakaroon ng experience at pagsanay magpagaling ang importante sa mga bagong healers at dagdag pa nito na magkaiba ang pagpapagaling dahil lamang sa pera at pagtanggap ng bayad dahil satisfied kaya nangyari umano yun kay Monica. Humingi na lamang ng pasensya ang babae kalauna nang sinabi ni Luciel na ang ipagtanggol ang kanyang sarili ang kanyang layunin ngayong taon na isang bagay na hindi mabibili ng pera. Pagkatapos nito ay nag-offer si Kururu na itataas niya ang ranggo ng binata at kalakip nito ay magiging mas mahal ang ibibigay nitong handog ngunit mabibili niya naman ang mga libro para sa spell tulad ng Cure para sa rank F, Middle Heal para sa rank E, Barrier naman para sa rank D at Area Heal para sa rank C at ang halaga para may taas ang ranggo ni Luciel ay 90 silver coins lang naman. Naisip ni Luciel na kailangan niya ng maghanap ng trabaho dahil ang 1/3 ng kanyang kita ay mapupunta lamang sa upa kung siya ay namumuhay mag-isa at bukod pa rito ang living expenses. Tatanungin niya na sana si Kururu tungkol sa ibang klinik nang biglang dumating si Brod at nilapag ang isang bogkos ng pera na kanyang sahod na nakalimutang ibigay sa kanya ni Brod. Nag-offer si Brod kay Kururu na ilipat si Luciel sa Adventurers Guild sa loob ng isang taon sa halaga ng isang gold coin. Bibigyan rin siya ni Brod ng sahod rito dahil gusto niya maging isang regular na residente ng Adventurers Guild ang binata at sa offer na ito ng instructor ay perpekto ito para kay Luciel dahil na rin ay hindi niya pa natatamaan ng atake ang instructor. Sa konting pagpapaliwanag ni Luciel kay Kururu na mapagkakatiwalaang tao si Brod ay pinayagan nito ang paglipat ng binata sa Adventurers Guild. Sa pagbabalik sa guild ay nakakuha ng spellbook si Luciel kaya sa isang taon ay pag-aaralan niyang matuto ng maraming magic. Hindi rin naiwasan na biruin ng mga adventurer ang pagbabalik ng binata at ilang sandali lamang ay sinundo ni Brod si Luciel para mag-dinner at pagdating sa cafeteria ay may pa-welcome party pala para sa kanya dahil na rin magiging isa na itong temporary employee ng guild. Binigyan ni Gulgar ng Substance X si Luciel dahil magsisimula lamang ang party pagkatapos niya itong e-toast kaya nagtalumpati muna ang ating bida patungkol sa kung paano niya pinahahalagahan ang guild at pagkatapos ay nilaklak na nito ang inumin na iniiwasan ng mga adventurers dahil sa napakabahong amoy nito. Pagkatapos ay kumain na lamang si Luciel at maya-maya lamang ay dumating si Bazon at kanyang mga kasamahan. Inakala ni Bazon na mahilig sa lalaki si Luciel dahil puro training lamang ang kanyang ginagawa at hindi niya rin dinidiskartehan ang mga receptionist. Sumang-ayon din si Bazon sa sinagot ng binata na yari siya kay Brod pag nagkataon. Ito rin ang unang pagkakataon na nag-usap ng maayos si Luciel at grupo ni Bazon na kahit hindi maayos ang kanilang pagtatagpo noong una na inakala pa ng binata na kamatayan lamang ang kanyang nakikita kapag napapaligiran ng adventurer ay ibang usapan na ito ngayon dahil inaaya na si Luciel na lumabas para maranasan niya rin ang nightlife. Kinabahan na lamang si Luciel na baka narinig ni Monica ang kanilang pinag-uusapan ngunit hindi naman pala dahil kinamusta lamang ng babae ang Healers Guild. Nalaman rin ni Luciel na masaya si Monica dahil nakakasama nito ang mga adventurers na naging dahilan kaya hindi niya namamalayan na mabilis na lumilipas ang oras kaya nagpasalamat si Monica sa pagligtas sa kanya ni Luciel na naging dahilan kaya muntikan ang mahawakan ng binata ang mukha ni Monica kaya naging awkward na ang mga sumunod na nangyari. Kinagabihan ay hindi masaya ang isang taong tila may mataas na posisyon nang malaman na isang healer sa Adventurers Guild ang dahilan kaya bumaba ang kanilang kita at bilang ng mga alipin kumpara sa nakaraang taon kaya hinanap niya kaagad kinabukasan ang may kagagawa nito sa Adventurers Guild. Sa tulong ng kanyang alalay ay nakilala ng taong ito si Luciel ang healer ng Adventurers Guild at as usual hindi kilala ni Luciel ang lalaki kaya nagpakilala ito na siya si Batikali, ang nag-iisang head ng pinakamalakas na klinik sa Mer Atoni kaya naalala ni Luciel na ito ang taong nagtangka sa buhay ni Monica.
Kaagad inutusan ni Kalbo si Luciel na tumigil na sa paggamot sa Adventurers Guild at sa kanyang klinik na lamang magtrabaho, ngunit tinanggihan ito ng binata sa kadahilanang nilipat siya officially mula sa Healers Guild. Hindi pa rin tumigil ang mapagmataas na lalaki na tila tinatakot si Luciel na sumunod sa kanyang utos, ngunit wala rin namang epekto ito sa binata dahil hindi naman awa ang pagbabanta at sa pagpilit sa isang tao na mawala ng trabaho. Nakikita at naririnig ng mga nag-eensayong adventurer kung paano sunugin ni Luciel gamit ang salita ang mapagmataas na si Batikali. Galit na nang ipinaalam ni Kalbo ang kanyang pagparito, kaya tinuruan siya ni Luciel na ang klinik ay para magligtas ng buhay at pinatamaan na ang klinik nito ay may napakasama ang reputasyon, kaya lalo siyang na-trigger. Kahit nagalit ay napaiba pa rin ni Luciel ang mood ng kanyang kaharap matapos niyang utuin ito na mas mataas siya sa kanya bilang healer, kaya nalaman niya na ang ginagamit na magic ni Batikali sa pagpapagaling ay high-level na recovery magic na nagkakahalaga ng 30 gold coins. Kahit na ang simpleng kagat ng forest wolf lamang ay high heal pa rin ang kanyang ginagamit, at pagkatapos ay hindi na sinagot ng direkta ni Kalbo kung ano ang mangyayari sa pasyente na walang kakayahang magbayad, kaya binulgar na lamang ng binata sa lahat na ebebenta ito ng kanyang kaharap sa pamamagitan ng slave traders sa ibang bansa. Meron na ring idea si Luciel kung bakit hindi nakakabayad ang mga nagpapagamot kay Kalbo na kahit hindi naman ganun kalala ang sugat ay parehas pa rin ang singil niya dito. Wala ring pakialam si Kalbo kung may pera o wala ang kanyang pasyente dahil ang kanyang dahilan ay pumunta sila sa kanyang klinik para maligtas. Dahil dito ay tinanong ni Luciel si Batikali na kung bakit hindi ito gumamit ng angkop na paggamot para mas maraming pasyente ang maligtas at kumita sa ganitong paraan, kaya dahil sa sagot ni Kalbo ay napagtanto ni Luciel na pera lamang talaga ang nasa kanyang isip. Walang experience ang tingin ni Kalbo sa binata, kaya parang nakikita niya ang dati niyang sarili kay Luciel. Naghinala rin ito na hindi pa inatake si Luciel dahil sa pagsisikap na gamutin ang isang tao ng recovery spells kapag naubusan na siya ng magic. Ganun pa man ay hindi pa rin sumuko ang binata na baka may natitira pang kabutihang loob kay Batikali, ngunit dito siya nagkamali dahil kahit anong pangungonsensya ang gawin niya kay Kalbo ay wala na talaga itong talab sa makinis niyang ulo. Nainis na si Kalbo at inutusan ang kanyang tauhan na patayin ang binata, ngunit to the rescue si Brod na ginawang parang bata ang dalawang tauhan. Napatakbo na lamang si Kalbo nang pinagbantaan siya ni Brod na dapat niya nang tingnan ang kanyang negosyo. Pagkatapos ng nangyari ay merong mga troublemakers ang nagtatanong-tanong patungkol kay Luciel at baka gustong magpalakas ng mga ito kay Kalbo, kaya nag-decide si Brod na simula ngayon ay sasanayin na nito ang binata ng katulad sa gladiators at knights, kaya doble na ang hirap ng training ni Luciel ngayon kumpara sa dati. Matapos itong ipaalam ni Brod sa binata ay nagsimula na kaagad ang kanilang mas intense na pagsasanay, at dito na naranasan ni Luciel na seryoso na ang instructor. Hindi rin sumuko si Luciel na kahit siya ay masubsob sa lupa ay patuloy pa rin itong tumatayo at lumalaban, at simula noon ay binansagan na siya ng mga adventurers na nanonood ng Healer vs Zombie. Sa paglipas ng mga araw ay marami na ring mga adventurer ang nagsasanay, at dahil ito sa epekto ni Luciel na gusto nilang tularan. Sa training hall ay sinubukan ni Brod ang defensive barrier ni Luciel na kahit malakas niyang itong hinampas ay hindi man lamang ito napano, kaya kanyang napagtanto na hindi mamamatay ang binata kapag ginamit niya ang barrier. Naging dahilan nito para dagdagan pa ng instructor ang pahirap sa training, kaya binigyan niya ng kalasag at espada si Luciel. Dahil hindi naman naturally gifted si Luciel, kaya sa nakaraang taon ay inayos ni Brod ang pisikal na pundasyon ng binata, at kahit na hindi naman gifted ay gusto ng instructor na gawing official na apprentice si Luciel, kaya simula ngayon ay sasanayin niya na ito bilang kanyang apprentice at tatawagin na ni Luciel na master si Brod. Pinagbawalan na rin ni Brod ang isang bagay na nagpapanatili sa motibasyon ni Luciel, at ito ang suriin ang kanyang status at skill level sa kadahilanang mawawala sa kanyang paningin kung ano ang kailangan para maging malakas kung ang hinahabol lamang nito ang numero. Mariin ring pinabatid ni Brod na kahit gaano kataas ang maabot ng kanyang status, kung naputol naman ang kanyang ulo ay patay pa rin siya. Nagbigay pa ang instructor ng magandang halimbawa na kahit sa antas ni Luciel ngayon ay kaya siyang patayin nito kung itutusok ang espada sa kanyang leeg nang nakababa ang kanyang bantay. Wala ring silbi ang mga taong obsessed sa status kapag dumating sa isang kritikal na oras na dapat gumawa ng isang desisyon, at pagkatapos payuhan base sa experience ay nag-umpisa na ang pagsasanay. Ganito
dito ginugol ni Luciel sa 6 na araw sa isang linggo ang kanyang sarili sa mundong ito. Nagsasanay siya sa martial arts at labanan kapag araw ng hangin at araw, swordsmanship at shielding naman kapag araw ng apoy, spearmanship kapag araw ng tubig, throwing at archery naman kapag araw ng lupa at balik sa scholarship at magic kapag araw ng kadiliman. Sa ibang dako ay sobrang galit ang naramdaman ni Kalbo nang makita ang report na isang silver coin lamang sa isang oras ang ibinabayad kay Luciel dahil nagpapakita lamang ito na greedy siyang tao. Nakaisip na lamang siya ng paraan para mawala sa kanyang daraanan ang healer na si Luciel kaya sumulat ito sa head ng Healers Guild para e-promote ang binata sa ibang lugar.